Ito komento ni Krisha. I think hindi siya okay pang long ride kasi maliit lang yung makina. Baka mag-overheat. Pwede naman kaso ipapahinga mo siya. Patigil-tigil. Ito netizens, sa opinion ko lang, it's a motorcycle. Gawa ni Honda. It's a motorcycle na ginawa talaga para sa everyday road natin. Ngayon, kahit 109cc siya, it doesn't mean na hindi niya kaya mag-long ride. I think may mga groups din nito sa ibang bansa na talaga naglo-long ride sila. Sabi niya ay baka hindi daw kayanin ng makina at baka magpatigil-tigil ka dahil baka daw mag-overheat. Though naka-air cooling system pa lang to sinabi netizens, ay anything na 200cc below naman ay compatible with air cooling system. Ngayon, sa opinion ko, di ko pa naman nasusubukan, pero palagay ko kaya niya mag-long ride. May katotohanan naman somehow dun sa komento ni Krisha kasi talagang kakailanganin mo to stop. You will be forced to stop from time to time dahil 3.5 liters lang po yung kanyang fuel tank capacity. Given the fact na 48 kilometers per liter, yung kanyang average fuel consumption, nasa roughly around 168 kilometers yung mababiyahe mo bago ka magpa-full tank ulit. Malayo-layo na rin naman, no? And also, for sure, hindi mo naman sasagarin yan. From time to time, pag nakita mo sa gauge mo na alanganin na, magre-refill ka. Ngayon, may peace of mind ka pa rin naman na kapag umakyat ka sa mga bundukan is makakatagal kasi 168 kilometers naman yung kaya niyang takbuhin eh. Roughly estimate lang yan ha. Still may vary, depende sa inyong throttle habit, sa bigat ng rider, kung may angkas ka pa, etc. Tsaka kung pa-incline or paahon yung mga pupuntahan mo, etc.